Dahil napag-uusapan po ang Senado, mga kababayan, huwag nyo naman pagtawanan si Harry Roque. Sabi po ni Harry Roque dito, hindi ko alam kung kailan niya sinabi to, February 6, no? 2025, mukhang na ano na natin, mukhang naibalita na o nasabi na ni Joel Villanueva kung kailan ang adjourn ng Senado, June 2, bago niya sinabi to. Ngayon, nagpapalakas ng loob si Roque, mga kababayan. Ano? Sabi niya dito, per my count, not enough votes to convict BP in the Senate. Hallelujah! God is good. Nakapagbilang na ho, mga kababayan. Ano? Tayo naman ho, mga bossing, kung sakali naman, mga bossing, ano po, meron din tayong pinagbabasihan. No? Ang pinagbabasihan ko, eto kumbaga, siguro sasabihin yung napakababaw naman ng pinagbabasihan ni Mark Ramos para masabi na mukhang mas mananaig yung pag-i-impeach kay BP Sara. Kasi ang nakikita ko ganyan, mga boss, no? Ganyan, no? Tayo wag na tayong magplastikan at wag na tayong magpaligoy-ligoy pa ho, mga kababayan. May impacto doon sa impeachment na yon, mga bossing, no? Yung napapadalas po at linggo-linggo na mga pa-lunch or pa-dinner diyan, mga kababayan. Baka magulat sila, 'di ba? Ako ho kasi straight ako eh. Pag nag-vlog ako, straight ako, no? Wala yung hindi kinakausap nila PBBM yung mga senador na yan. Hindi nag-uusap-usap yung mga yan about doon sa impeachment. Nako, rektahan ho tayo, mga kababayan. Malamang sa alamang po, nag-uusap yung mga yan, no? At pinag-uusapan nila yung tungkol sa impeachment na yan, mga boss. So baka magulat sila Roque, yung sinasabi nilang yung boboto na ma-impeach si Inday Sara Duterte ay hindi enough. Kayo po naniniwala kayo sa akin, mga bossing Chief Amo, sir, na yung mga senador po, kasama ang Pangulo, pati po yung mga congressman, ay nag-uusap-usap po patungkol sa impeachment. O press 1 kayo kung naniniwala kayong yan sila mga nag-uusap at pinag-uusapan po yung impeachment, mga kababayan. At kung ano ang gagawin sa impeachment. Press 2 kung hindi kayo naniniwala sa akin. Kasi alam na natin yung mga ganyang galawan, mga kababayan. Alam na ho natin yan. Although, yung pagbablog ko, yung vlog ni Mark Ramos, straight Ano? Imbis na sabihin niya na hindi mga nag-uusap yan, may kanya-kanyang mga desisyon yan. Hindi. Ako naniniwala ho ako, may mga pag-uusap po yung mga yan. No? Naniniwala ho ako, may mga diskarte yung mga yan. Tingnan mo nga yung Joel Villanueva. Magulat ka na lang. Nagulat ka na lang, ano? June 2 ang balik. Kailan ho ba kailan ho ba ang tapos nung election? May 12. 'Di ba? Ang botohan. So siguro po magkakaalaman na yan dahil mabilis na din po ang natin, bilangan niya yan. After one day or 2 days, malalaman mo na kung sino yung top 12. Di ba, mga kababayan? Malalaman mo na kung sino yung So ang nakikita ko talaga dito, yung Congress itinapat doon sa huling sesyon ng Senado upang sa ganon, wala nang special, no? At hindi na mag-umpisa yung impeachment bago mag-eleksyon. Dahil pag nag-umpisa yung impeachment bago mag-eleksyon, may posibilidad na 2 buwan lang ang takbuhin. At sila Bato de la Rosa ay makaboto pa para hindi ma-impeach ang Vice Presidente. Nakita nyo, pagka yung sabi, wala na! Wala nang wala nang, tawag dito, kokontra. June 2 na ang balik ng Senado. Yun na nga po ang nangyari, mga kababayan. Kaya yung sinasabi ni Roque, babalik tayo kay Roque,
yung sinasabi ni Roque, mga kababayan, na kulang daw po. Oh, kulang daw ho, mga kababayan, yung bilang para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Hindi ka sure diyan, no? Pinapalakas ho kasi ni Roque yung kanyang loob, mga kababayan, dahil yung 2028 election, ano po, ang natatanging paraan, baka siguro iniisip niya para makawala siya doon sa stress niya sa buhay ngayon. Di ba? Para makawala siya doon sa pagtatago niya. Kasi po, hanggang ngayon, ang Kongreso po ay pinagtataguan ni Roque. Hanggang ngayon po, ang Kongreso ay walang plano na tanggalin po yung pagpapahanap kay Roque. Tapos, yung kaisa-isa niyang, um, ano tawag dyan? Pag-asa, mai-impeach pa. Kaya syempre, gagawin niyang mga yan, bubuuin sa ating isipan na malakas kami, malakas na malakas ang puwersa ng Inday Sara Duterte na hindi mai-impeach. Upang sa ganon, kapag lumabas ang resulta at impeach si Inday Sara Duterte, sabihin nila, oy, dati ganun, nabayaran na naman. Pati mga senador, nabayaran na. Yan po yung mga sasabihin niyan, mga kababayan. No? Nung una, ganito, ganyan. Tapos, bigla kayong bumoto na ma-impeach si Inday Sara Duterte. Nabayaran na din po yung mga senador. Yan po ang magiging mga sagot o mga sasabihin ni Roque sa mga susunod na panahon kapag na-impeach na ang ating Vice Presidente, mga kababayan. No? Sa ngayon, ako naniniwala ako sa ngayon, bago mag-eleksyon, no? Talagang madaming mga senador yung boboto para hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte bago mag-eleksyon. Pero ang usapan ho dito, mga kababayan, after election, no? Madami pong mga senador na nakaupo ho ngayon na mga Duterte ang wala po sa top 12 nung mga survey. Ang hindi po makakapasok ulit yata lang ha, huwag kayong magalit, yata lang, no? Sa survey, sa eleksyon, miski po yung kanilang mga kandidato ngayon, na sila Philip Salvador, sila Jimmy Bondoc, na nakita ko doon sa vlog ni Takero, nagsampa daw ng kaso kay Martin Romualdez. Yung mga ganyan ho nila, mga kababayan. Ano na lang yan naghahanap na lang ho ng atensyon yan. Bakit? Eleksyon ngayon. O tingnan mo si Vic. Si Vic Rodriguez, mga kababayan. Sa nilapad-lapad. Hindi ko natutuloy yun. O si Vic Rodriguez, mga kababayan. Lahat ng issue, sasakyan yan. Tumunog lang yung pangalan niya. Nasa pan-30 din ho yung mga yan Kaya ang gagawin nila, magpapansin tayo. Bintangan natin si House Speaker Martin Romualdez ng kung ano-ano para yung pangalan natin kumalembang at tayo ay mapuna ng sambayan ng Pilipino na tumatakbo tayo sa pagkasenador. Sabi ni Shiro Kansaki, oo, umaatake na ang mga Duterte, tanim kaso na sila. Tapos ang ending wala din. Mismong alam din ho nila, mga kababayan, na wala din hong papupuntahan yung mga kaso nila na ikinakaso. Alam na ho nila yan, mga bossing. Kaya lang, ang habol lang talaga niyang mga yan is mapansin yung kanilang mga pangalan. Tumunog yung kanilang mga pangalan para sa halalan ng kalagitnaan ng taon sa May 12, 2025. Wala ho kasi. Mahihina ho, mga kababayan. Nagkumpul-kumpul yung mga pangalan nila doon sa pang-27 pataas. Sama mo na si Marcoleta. Sama mo na lahat. Di ba? Hindi makapasok Kaya naman si Roque, mga bossing, palakas loob.
Oh. Kasi yung natitirang kanyang pag-asa, mai-impeach pa. Saklap ano? Ang nakakatakot dito, baka itali yung leeg tapos "Wag Roque, wag ha! Hoy, wag mong gagawin yun." Kahit anong stress niyo sa inyong katawan o sa inyong utak, wag na wag po kayong, um, pupunta sa puntong, magpatiwakal. Ano ho, hindi maganda yon mga kababayan. Yung mga ganyan Roque, yung mga ganyang problema naman may mga kasagutan naman yan. O 'di ho ba? Oh, may mga kasagutan 'yan at 'pag nalampasan mo 'yan, okey ka na. Ewan ko lang ho yung kay Roque kung ano ang sagot. Siguro ang sagot na lang ho do'n sa problema ni Roque mga kababayan, tanggapin niya na malamang ilang taon o maraming taon siyang mamumuhay sa loob ng oblo kapagka napatunayan yung mga, ikinaso sa kanya.